15, chapter 15, verse 4 and 5. Abide in me, no, manatili kayo sa akin, at ako sa inyo, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself. No, ang sanga ay hindi pwedeng mamunga ng siya lang. No, except it abideth in the vine. Maliban na lang kung siya ay nakakonect, nakakapit doon, nakayakap mismo doon sa puno. No more can ye, except you abide in me. No, maliban na lang kung kayo ay talagang manatili, yung kumapit, yumakap sa akin. I am the vine, you are the branches. He that abideth in me, and I in him, no, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. No, the title of our preaching, Working in the Spirit. Working in the Spirit. Shall we pray, Lord? Again, thank you for this whole week na sinamahan mo kami. Thank you for your guidance sa amin, ang mga nagtatrabaho, andyan sa kalsada, for the breath of life that you've given us every day. Thank you so much, Lord Jesus, sa mga kapatiran na pinagaling mo sa aming mga karamdaman. Lord, thank you so much for your grace, for your mercy. Thank you so much, Lord, for your patience sa aming mga pagkukulang. And Lord, thank you sa pagsama mo sa lahat ng gawain natin. Lord, it's all for your glory, Lord Jesus. Thank you po sa lahat ng ito. Continue to bless your word. Be with us, Lord Jesus. Lord, again, with all humility, we glorify, we magnify your name. Samahan mo, Lord, ang iyong mga salita. In Jesus' name, amen. No. Working in the Spirit, God said, or Jesus said, no, I am the vine, you are the branches, siya ang puno, tayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me you can do nothing. Kung ang puno ng mangga ang nakakunik sa kanya, of course, na mamumunga siya ng mangga. No? Basta nakakunik. Pag tinanggal mo yung sanga at itinanim mo na wala pang ugat, wala pa kahit ano, imposibleng yan ay tumubo. Imposibleng yan ay mabuhay. So, ang sanga nakasalalay doon sa puno. Na ang sabi ni Jesus, bring it forth much fruit, for without me you can do nothing. No, parang inihambing niya na pag kayo ay kumalas sa akin, patay ka. No? Pag kayo ay humiwalay sa akin, tapos ka. No? Huwag kang mag-expect na mabubuhay ka pa. No? At ibig sabihin, kung ano ang nahihigop natin na mayroon doon sa sanga, o halimbawa, yung ating bayabas dyan, sa mahilig sa bayabas, all year round may bunga ang ating bayabas because ang mga ugat niyan sa baba, mayroong springs dyan. No? Na tuloy-tuloy ang dahon, ang daloy, from the septic tank. No? Alam niyo yung sa Bilibid, no, ang daming, parang may, lalo na sa medyo, may space sila doon na malaki. No, lahat, mga pechay, mga talong, mga okra. May time yan na ina-harvest, tapos binibili ng tagalabas. Plastic din na malalaki. No? Pero ang kinukuhanan nila niyan, no, Brother Julius, di ba? Alam niya yan, Brother Ed. No, ang taba nung pinagkukuhanan nila. No, without saying, ay talaga namang pataba talaga. No, buhay na buhay. No, kung ano ang nahihigop ng puno, ano ang source ng puno, yun din ang sanga. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ano ang mayroon ng kay Jesus Christ, kung ano ang mayroon sa Holy Ghost, kailangan, yun din ang atin. No? Kailangan yun din ang ating mahigop, yun din ang ating ma-absorb, kung ano ang mayroon sa karakter, sa prinsipyo na mayroon kay Jesus Christ, because tayo na nakatanggap na ng Holy Ghost, paunti-unti, yun din dapat ang ating maging source at
pagdating ng panahon, kung ano man ang bunga niyan, just like the fruit of the Holy Spirit, yun din ang ating bunga na ilalabas dapat. No, at walang iba. No, I am the vine, you are the branches, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth much forth fruit, for without me you can do nothing. So kahit gaano pa tayo kasikat, kakilala, may kaya, powerful, lahat ng ito, mga kapatid, walang kwenta kung hindi tayo nakakonek sa Diyos. Lahat ng ito ay wala tayong pwedeng asahan. No, but it's only Jesus. No, kaya kailangan tayo ay patuloy na nakakonek sa Kanya. No, dati, namumuhay lang tayo. We live by our own. We work by our own. Kung ano ang desire natin, ano ang plano natin sa buhay, yun lang yun. Pag gusto mong maglasing, maglasing ka. Gusto mong babae, mambabae ka. Gusto mong magsugal, magsugal ka. But now, no more. Ngayon, hindi na po pwede because we are now working and living in the Holy Spirit. No, hindi pwedeng hindi tayo makiisa. No, ano ang sabi ni Jesus Christ? No, as we prepare again for our final destiny, which is the rapture. No, our behavior, our character, our attitude, our spirit, no, must change. No, ito ay dapat ayon sa espiritu ng Diyos din natin. No, because God is not looking on the outward appearance, but is looking on the heart. No, God is not looking for leaves, but is looking for fruit. No, sa Matthew 7, daan lang natin saglit. Matthew chapter 7, dyan sa may verse 21. 22. Tama ba itong Matthew 7? Ito. Sa 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Lord, lahat ng yan ay ginawa namin in your name. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Of course, when we use the name of Jesus Christ, may mangyayari, mga kapatid, i-honor ng Diyos, pero pagdating sa relasyon sa Diyos, ibang usapan na yan. No. Because God is looking for fruit and not the leaves. No, remember the fig tree. No, dahil wala siyang bunga, so ano ang nangyari? No, hindi sapat na ang pagpapakita niya ng kagandahan kung gaano kataba ang dahon dahil hindi mo naman makain ang dahon. No, pag ikaw kambing, kaya mong kainin yung dahon. No, pero pag ikaw tao, ang hahanapin mo yung prutas. No, para mapakinabangan, para makain natin. No, working in the Spirit, meaning we are not working alone. No, we are living, we are working every day in partnership with the Holy Ghost. No, tayo, iba na ang buhay natin sa ngayon, mga kapatid. Tanggapin na natin na kung ano man yung dati nating buhay, which is our old man, our old creature, dapat yun unti-unti matanggap na natin na unti-unti or na nailibing na natin yung dating pagkatao na yan. No, at pag hindi pa natin yan tanggap, from time to time, lalabas yan sa hukay. No, para yon ang mangingibabaw. No, but the Holy Spirit will guide us. If we are working with the Holy Spirit, He will guide us, He will empower us, He will encourage us, He will strengthen us by accomplishing something in the will of the Holy Spirit. No, yung buhay natin na ito, it is a partnership. No, may kasama na tayo at sigurado tayo na yung partner na ito, hindi tayo ilalaglag,
Hindi tayo pahihirapan kung hindi gawing komportable, gawing maganda ang buhay natin mga kapatid sa paglilingkod natin sa Diyos at sinisigurado niya na hindi tayo mahihirapan sa paglilingkod natin sa Diyos mga kapatid. Habang ang tayo ay nabubuhay araw-araw, of course, thank you Lord for your grace and your mercy na kami ay patuloy na nabubuhay pa. No? Mula sa pagising natin hanggang pagtulog sa gabi, no, buong aspeto natin na buhay pagdating sa spiritual, moralidad, pinansyal, yung pamumuhay natin na ito everyday, dapat kasama na natin ang Holy Ghost talaga. Dapat nabubuhay tayo na we recognize that everyday we have a partner sa pamumuhay natin. No, hindi pwedeng tayo-tayo lang. No, lahat ng yan, mga kapatid. No, sa Galatians 5, Galatians 5, anong sabi dito sa Galatians 5? Sa 19, now the works of the flesh are manifest, which are these. No, ito ang trabaho mga kapatid. No, ito ang gawi ng laman na mayroon tayo. Adultery. Adultery, yung pag sa babae, adultery. Pag sa lalaki, concubinage, tama? No? So, adultery, concubinage, fornication, uncleanness, yung mga madudumi, lasciviousness, mga kahalayan, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, ano to? Heresies, envyings, murders, drunkenness, revealings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. No, that is why, mga kapatid, paano makakasama ang isang katawan natin na ito, na lustful, katawan natin na napakadumi, imposible na ito ay makakasama sa rapture except kaya tayo binigyan ng Diyos ng Holy Ghost to renew us from corruptible to incorruptible, from unglorified to glorified someday. That is one of the purpose. Sa verse 22, but the fruit of the Spirit is love. Ito ang bunga ng Espiritu, may pagmamahal, very opposite doon sa nauna na ating laman. May love, may joy, may peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. But the question is, mga kapatid, sa paglalakad natin sa Diyos, habang tayo ay tumatagal, waiting for the rapture, from the work of the flesh to the work and the fruit of the Spirit, tayo ba nakakapagmuni-muni pa? No? Tayo ba nakakaupo pa dyan sa gilid at even in our prayers, Lord, nagkakaroon na ba ako ng pagmamahal? Nagkakaroon na ba ako ng joy? Ng peace? Ng long-suffering? Ng gentleness? Ng goodness? Ng meekness? Lord, hindi na ba ako nagmumura o hanggang ngayon malutong pa rin? Yung dating mura mo na isa lang, ngayon 3 times a day na? Dahil konting bagay lang, uminit ka agad ang ulo mo. Pitik ka agad. Pag pitik ng init ng ulo mo, sabay ang pitik ng puso mo, sabay ang pitik ng bibig mo, tapos lahat pwede sa'yo. Tapos may mga tao pa na makakarinig, may mga tao pa na mabibiktima natin, and then tayo ay mag-aabang sa rapture.
Ibig sabihin, mga kapatid, no, kung i-examine natin ang mga sarili natin, and we are not perfect, lahat tayo ay nagsusumikap na maging maayos sa harapan ng Diyos. No? So, habang tayo ay nag-aantay sa rapture, ay hindi pwedeng hindi tayo manigurado. No? Hindi pwedeng hindi tayo, kung sa lahat ng sigurista, ito ang siguraduhin natin na pagiging sigurista na makasama tayo sa rapture. No, yung turo lang kanina ni Brother Marvin, no, may password ka pa dyan, may kung ano pang ibang mga term dyan, na magkaroon tayo ng security. How much more ang rapture na inaasahan natin, mga kapatid, hindi kaya tayo manigurado? No? So sa ating paninigurado, every day, chine-check natin yung sarili natin, Lord, salamat. No, kasi sa loob ng isang buwan, one time na lang ako nagmura, Lord. Ano na yun? Malaking bagay na yun. No. Lord, minsan lang ako sumigaw pag ako nagagalit. No. Ay Lord, mabuti, nabawasan. Ang tanong, kailan mo talaga titigilan yan? No. Why, mga kapatid? Kasi nag-aabang tayo na magkaroon ng rapture, tapos hindi natin iaayon ang ating pagkatao, prinsipyo, morality sa harapan ng Diyos mismo, ay baka malagay tayo sa alanganin. Of course, God is merciful, God is gracious, pero wag nating gamitin palagi iyan na maging susi para patuloy tayong gumawa ng hindi maganda. Kagaya halimbawa, alam na natin na tayo ay diabetic. Alam na natin na lagi kang high blood. No. Lord, I know you are merciful and graceful. No. Lord, I know na malakas ako sa iyo, kaya laklak ka lang ng laklak dyan ng tsokolate, ng ice cream, ng lahat ng matatamis. No. Tapos idadaan natin. Wala akong pinapatamaan para sa atin lahat ng mga kapatid. No. No. Tapos, no, iilagay natin sa tama. Tapos, pagkatapos na ginawa natin ang lahat para tayo ay magkasakit, no, ice cream pa more, ice cream pa. No, okay, 1.5. Akalain mo, nakaraan, punta kami ng CIW, yung isang nadaanan namin doon sa may F. Manalo, ang laki nung lalaki, naka-short, lapad nung katawan. Tapos may daladalang, 2 liters o 1.5 na Coke, naglalakad, sabi niya, sabi ko, wow, talaga naman. Handa na siya sa kabaong. No? Why, mga kapatid? No? Let's be fair with our God. God is merciful, God is gracious, pero sometimes hindi natin alam na ang mercy, ang grace ng Diyos, inaabuso na natin. No. Remember Samson. Brother Samson. No. Why, mga kapatid? The danger of being dull in the spirit. Alam mo yung dull? D-U-L-L. Mapurol. Hindi pwedeng tumatagal tayo, we are waiting for the rapture, tapos paunti-unti nagiging mapurol ang sensitivity natin sa Holy Ghost. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. No. Why? No. Si Samson, siya ay isang halimbawa na naging mapurol ang kanyang sensitivity sa Holy Ghost, sa kanyang anointing na ibigay ng Diyos sa kanya. Hataw lang siya ng hataw. No? Hindi nakikinig sa kung ano ang sinasabi sa kanya, sinasabi ng parents niya, hindi siya nakikinig sa anointing na ibinigay sa kanya ng Diyos. Anong ginagawa niya? Ay, inanoint naman ako ng Diyos, binigyan naman ako ng Holy Ghost, so tuloy lang ako, gagawa lang akong kalukuhan, punta ako dun sa mga taga-Philistines, lahat, alam ko naman, may Holy Ghost ako, kahit talian pa nila ako, malakas pa rin ako. Mapurol na ang kanyang espiritu until such time, ano ang nangyari dahil hindi siya matutong makinig, hindi niya napansin. Wala na palang kanyang anointing. And that is very dangerous. Na habang tumatagal tayo naglilingkod sa Diyos, akala natin may Holy Ghost pa tayo. Remember, grieve not the Holy Spirit of God. Huwag nating palungkutin, huwag nating, ano pang isang term?
Ha? Wag nating palungkutin, pahiyain ang Holy Ghost na ibinigay ng Diyos sa atin, no, dahil gagamitin natin ang mercy ng Diyos, ang grace ng Diyos, na Lord, maawain ka naman. We know that we are not perfect. Lord, pagdating mo sa rapture, kung anong pagkukulang namin, ikaw ang pupunuan. Yes! Pero wag nating abusuhin. No, Lord, pwedeng gumawa ako ngayon ng kalukuhan. Pagdating ng Wednesday, touch na touch ako sa prayer. No. Dahil yung sigaw, yung iyak natin, hindi dahil sa mahal natin ng Diyos, kung hindi dahil lagi sa pagsisisi. That's not fair with our God. No. Huwag nating abusuhin ang mercy at ang grace niya. No. Dahil mamaya, magugulat na lang tayo na para bang we are waiting, akala natin, handa pa tayo sa rapture, we are waiting for that blessed hope to come. Pero hindi natin napapansin na ang anointing of the Holy Ghost, yung Holy Ghost mismo, no, quench not the Holy Spirit of God. Huwag nating patayin ang Espiritu ng Diyos na ibinigay niya sa atin, that one day, baka mag-aantay tayo sa wala, dahil pagdating ng oras na yon, hindi na pala tayo qualified. No? 10 virgins, sinabi kanina ni Brother Marvin, sayang ang opportunity. No, ganun pa naman. No, yung mga smart, nag-prepare. Tapos pag hindi nila binigyan ng konting oil itong foolish virgins, ano ang iisipin ng foolish virgins? Ganyan ang mga tao. No? Dahil nagkapera ka lang, hindi ka na marunong mamigay. Hindi ka na marunong magpahiram. No? Ikaw pa ngayon ang may kasalanan. No? Na samantalang ginawa mo ang lahat, para magsikap sa buhay at umasenso sa buhay, itong mga tamad, sila ang nakakakita. Ikaw hindi mo maalala kung magkano ang account mo sa bangko, sila alam nila. No? Daig pa nila yung scammer. No, mga kapatid. Why? No. We must be smart, we should be smart. But again, we must and we should be smart in working in the Spirit of God, mga kapatid, dahil yon lang ang way, hindi pwede. Every day, pagising pa lang natin. No? We are already, and we must, and we should work in the Spirit. No? Huwag nating baliwalain. No, yung gobyerno natin sa ngayon. No? Sa verse 24, so ito mga kapatid, love, joy, peace, long-suffering. No, Lord, 25 years na ako sa church, 20 years na ako sa church. Lord, may nagbago ba sa pagkatao ko, sa karakter ko? Lord, yung dating ako, pag may nagkamali lang sa harapan ko, sinasampal ko kaagad eh. No? Pero Lord, ngayon may long suffering na ako eh. Ay dati, nakatikim na ng bala yan kung, no? Pero ngayon, dahil sa Holy Ghost na ibinigay mo sa akin, Lord, marunong na akong magtimpi. No, may talagang maano na ako. No? Yung kahinahunan, andyan na. No, yung kalmaduhan, andyan na. Why, mga kapatid? Because it is questionable that we keep on talking about God, and then ang prinsipyo, ang behavior, ang attitude natin, especially pagdating sa pakikisalamuha natin, hindi makita, that's questionable. No, hindi pwedeng puro tayo Word of God. Hindi tayo mga Pariseo, hindi tayo mga Sadducees, hindi tayo mga hypocrites, that we master the Word of God, we master the doctrines, pero pagdating sa pakikipagkapwa-tao, pagdating sa ating mga attitude, hindi makita. No. So, where is the fruit of the Holy Ghost? Where is the fruit of the Spirit, mga kapatid? No. And I believe again, no, sa simpleng bagay lang, sana wala nang nagmumura rito. No. Kasi kung mayroon pa, I don't know. No. Kung si Paul, binago ng Diyos, mamamatay mismo, and because of the Word of God, anong sabi niya dati? Yes, before I was a slave of sin, ako ay alipin ng kasalanan. That was before. Gusto kong gumawa ng tama pero hindi ko magawa dahil nakakadena sa akin ang kasalanan na yan. But because binigyan ako ng Diyos ng Holy Ghost, kaya ko nang gawin kung ano ang dapat.
No, that is because of the Holy Ghost. No? Kaya hindi natin pwedeng ipilit, mga kapatid. No, ewan kung magdidebate tayo dyan, na ipipilit natin, brother, mula pinanganak ako, hanggang sa edad kong ito, hindi mo na ako mabago tungkol dyan. Kung yun ang requirements ng Diyos para ka makapunta sa rapture, hindi mo kayang baguhin. Kung si Paul na mamamatay, kung si Pedro na kayang pumutol ng tenga ng mananakit sa kanila, kayang magbago. Anong buhay ni Pedro bago siya mabigyan ng Holy Ghost? Kaya niyang pumatay. Pero nung binigyan na siya ng Diyos ng Holy Ghost, just like Paul, kahit sipain sila, kahit pagsasampalin sila, hanggat sa namatay na lang. Anong ginawa nila? Nakipagsuntukan, nakipaglaban, nakipagmurahan? No. Hindi na nila magawa. Why? Because the Holy Ghost is already working in them. No, yung gawa ng Holy Ghost, no, yun na yung nangingibabaw everyday. No, pag tayo ay palaging nasa prayer meeting, worship, every time we are doing that, pag every time tayo ay nakababad, mga kapatid, sa presensya, sa Espiritu ng Diyos, ano ang mangyayari? Hindi natin mapapansin, no, just like Moses, hindi niya napansin na yung glow sa kanyang mukha dahil sa kakababad niya for 40 days and 40 nights doon sa harapan, sa glory ng Diyos, hindi niya napansin na yung mukha niya nag-go-glory na rin. No? The same with us, mga kapatid. Habang nabababad tayo sa Holy Ghost, ano ang mangyayari? Hindi natin mapapansin paunti-unti, ay Lord, hindi na pala ako nagmumura. Ay Lord, magalit man ako, pero hindi na lumalabas yung mata ko sa sobrang galit, Lord. Medyo relax na ako ngayon. No? Why, mga kapatid? No? Because sa ganong way, may pagmalaki natin sa Diyos na, Lord, kaya mo pala akong baguhin? Lord, talaga palang may kapangyarihan ka. No, kasi pag sinabi nating, brother, hindi na ako mabago hanggang kamatayan na ito, dinaig mo pa si Paul. Dinaig mo pa ang mga apostles pagdating sa pagkatao natin, mga kapatid. No. We are working on the Holy Spirit. We are working in the Spirit, mga kapatid. We live in the Spirit. No, kaya inaasahan tayo ng Diyos natin, mga kapatid. No. Alam niyo itong mga kabataan, no, yung racism na yan, no. Yung black pinanganak, yung Amerikano pinanganak, yung Asian pinanganak, pag sama-samahin mo yan sila sa ganong edad hanggang paglaki, hindi nila alam ang tungkol sa racism. No. Magkakaibigan yan sila, magkakwentuhan yan sila, mag-aaway, bati yan sila. Pero pagdating sa racism, hindi nila alam yan. Why? No, hindi nila masabi, oy, ikaw ang itim-itim mo, ikaw ang puti-puti mo. Pero paglaki, yun na. No, doon na, unti-unti, mga kapatid, na de-develop ang mga bagay na yan. No, but again, every day, no, we work and we must live according to the Spirit. Again, we are not perfect. No, and we always doing our best, mga kapatid, in partnership with the Holy Ghost, no, na mapakinabangan tayo ni Jesus, no, magamit niya tayo dyan sa mga gawain natin. And again, yung gawain natin na yan, we are so thankful to God. God, tuloy-tuloy na binibless tayo ng Diyos. Gumagastos tayo dyan, galing sa bulsa natin mismo. Pagdating sa mga outreach natin, nagpapakain tayo dyan. Ay, sa mga kabataan, may sisto, may mga ganun-ganun ba, Sister Ina? No, kahit papano. Pero hindi ibig sabihin na pinabayaan tayo ng Diyos, kaya hindi na natin magawa yan dahil hindi na tayo or ang Diyos hindi na nag-provide sa atin. No, tuloy-tuloy pa rin naman, mga kapatid. And again, walang apostolic dapat na kuripot. No. Ano ito, mga kapatid? Prangkahan na ito. No, hindi para yung ang gusto kong sabihin, wag na kaysa naman magbulahan tayo rito, magganunan lang ng tenga natin na ay ganda ng preaching, talaga namang no. Why, mga kapatid? No, ito ano lang, honestly speaking. No. Hindi po pwede na ang anak ng Diyos ay kuripot, mabilang. Of course, nagpa-planning.
Of course, may plano ang paggastos. No, siyempre, mayroong planning, ganito lang, may budgeting. Pero ang sinasabi natin, yung talagang kuripot ka, no, na talaga bang kahit anong mangyari, hindi ka bibitaw. No? Lord, hindi ako bibitaw. No? No, talagang, no. Why, mga kapatid? No, maraming mga bagay, again, hindi ko sinasabi na magwaldas tayo. Hindi ko sinasabi, okay, shopping spree, mga ganun na lamang lahat. But ang tinutukoy natin dito, na pagdating sa bagay, lalo na sa gawain ng Diyos, kung hindi tayo tinitipid ng Diyos, wag din nating tipirin ang gawain. No? Ipagpatuloy natin yan, mga kapatid, kasi kita natin kung paano tayo i-bless ng Diyos. No? Yan, biblically naman yan eh. No? Pagiging kuripot. Ano pa? Mapangduda. Pag tayo mapangduda, I expect mo na, wala kang friends. No? Hindi ka masaya sa buhay. No? Pag gano'n ang mangyari, mga kapatid, why? Tinuturuan tayo ng Diyos paunti-unti, no? Sa pamamagitan ng pagtitiwala, trustworthy, no? Doon, mapapakinabangan natin ang Holy Ghost, mga kapatid, kung paano tayo mamuhay. And one more thing, hindi pwedeng kilala tayo ng kapitbahay that every Sunday, andito tayo, uwi tayong gabi. Tapos lahat ng kapitbahay natin dyan, may utang ka. No. Kaopisina natin, lahat may utang ka. No. Again, mga kapatid, as much as possible, matuto tayong magtimpi, matuto tayong magtiis muna, long suffering sa tamang bagay. Why? We are bringing the name of Jesus Christ. Just imagine that. Tapos puro ka utang dyan sa kung kani-kanino. No, at alam nila na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Ano ang mangyayari sa Diyos natin, mga kapatid? No, so we say, praise the Lord. No. Sabi niya sa 24, sa Galatians 5:24, and they that are Christ have crucified the flesh. No, yung kay Kristo na have crucified the flesh with the affliction and lust. If we live in the Spirit, kung tayo ay mamuhay sa Espiritu, let us also walk in the Spirit. No? Kung tayo paunti-unti, mga kapatid, again, may mga problems, may mga issues, may mga sitwasyon sa buhay natin, pag paulit-ulit lagi, ganun ang nangyayari, ibig sabihin, hindi pa tayo nakakagraduate dyan. No, pag laging ganun, paulit-ulit. Remember our weaknesses, mga kapatid. No, pag yan, alam na ni Satanas, ng demon, ng devil, devil. Demonyo na lang. No? Pag alam yan, mga kapatid, ang weakness natin na yan or weaknesses, again, bibisitahin ka palagi ni Satanas dyan. At sa pagbisita niya, pag tayo hindi nakaka-graduate palagi, paulit-ulit na mangyayari yan. No. And the question is, are you working and are you still living in the Spirit? No. Why? No. Mas madaling gumawa ng masama. No. No. Pero ang pagpunta sa langit, ang laki ng trabaho natin. No? Ang hirap ng kalsada na tinatahak natin para lamang ma-maintain natin na tayo ay makasama sa langit, mga kapatid. No? So just remember, yung weaknesses natin na yan, paulit-ulit yan. No? Kung problema mo lagi, pera, hindi ka marunong, ay paulit-ulit yan. Sa finances natin, pag hindi mo isama ang Diyos dyan, hindi ka magkonsulta, lahat na lang, pag may nakita ka, sige. Order. Sige. Lahat na lang. Kahit hindi mo naman kailangan, basta lahat. No? Kahit sa finances natin, mga kapatid, sa mga decisions natin, minsan magtanong tayo or always magtanong tayo sa Diyos. Lord, tama ba itong gagawin ko? Lord, gagastos ako rito. Lord, tama ba ito? Lord, ganito. Isama naman natin siya para magabayan niya tayo. No, kung ano ang mga dapat gawin, mga kapatid. Why? Again,
Para hindi dumating sa punto na lagi tayong pupunta sa church, umiiyak palagi, hindi dahil sa mahal natin ng Diyos, kung hindi dahil repentant mode palagi. No. Huwag tayong lumapit sa Diyos na ganun lagi ang ating pakiramdam. No. Yung iba gusto nang lumipad sa worship, hindi makalipad-lipad kasi yung isang tornilyo maluwag. No. No. Parang eroplano. Hindi makalipad kasi yung tornilyo may maluwag, kailangan pa ng maintenance ganito. Ayaw natin na gano'n ang mangyari, mga kapatid, na gusto na nating lumipad. Lahat gusto, ikaw andito pa. Lord, nakagawa na naman ako ng mali. I'm sorry. Hindi pwedeng gano'n, mga kapatid. No, we must work in the Holy Spirit. No, kung yan weakness natin, paglabanan natin until someday na hindi na yan siya pabalik-balik. No. Pag problema mo, ganyan yung mga bagay na yan, kahit lahat tayo rito, mga kapatid, paulit-ulit na mangyayari yan hanggat hindi ka nakakagraduate dyan. Kung problema mo, mata mo, hindi, ang sabi, tanggalin mo. Yan, si Sister Lynn, nagpa-check up ng mata. No, may katarata rin pala siya. Si Sister Lynn, pulborosa. Very dry eye. No, ang dami na rin gasgas ng mata. No, so lahi rin pala nila. May ano na rin siya daw. Pero sabi, early stage pa naman, may mga pampatak na nilagay. No. We say, praise the Lord. No, again, mga kapatid, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Remember, we are anointed by God. Let us not be desirous of vain glory, provoking one another, envying one another. No. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, desirous of vainglory, provoking one another, envying one another, pang-immature ito. No? Pangbata ito. No? Pero sa atin, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years na tayo sa church, dapat wala na itong mga bagay na ito. Ano? Yung nakakaramdam ka pa rin, naiinggit ka pa rin, mahilig ka pa rin mang-provoke. No. Yung, ano ang sabi diyan? Jealousy is as cruel as the grave. Ano? Pero sa atin dito, wala na dapat to. No. Pinakabagong sasakyan ngayon dito kay Brother Ed. Brother Ed, baka after 1 month, luma na yan sa'yo. No? Baka may bago na naman dito. Pero pag may bago na naman, masaya tayong lahat dyan. No? Pinapanalangin pa natin yan, Lord, proteksyonan mo siya na maging maayos, magamit niya sa tama yan. No, hindi tayo na nanalangin dito, Lord, talagang grabe ang inggit ko sa susunod. Sana mabanggo siya. No, sana ano siya dyan. No. Why, mga kapatid? That is not the work of the Holy Spirit. No. Kung ang kapatiran natin umasinso dito, pasalamat, palakpakan natin. Mga kapatid. No. Wag yung mga mata natin tumitirik. Saan kayo nakuha ni Brother Roland dyan? No, taga-bangko pa naman siya. Siguro yung billion siguro yung ano. No? Sana may big time na kayo, Mr. Virgin, no? No. Siguro, ano yan, talagang galing yan sa mali-maleta siguro. Siguro, Why? Again, mga kapatid, mga bagay na ito, mga immaturity na mga traits ito. Mga immature, pero habang tayo ay tumatagal, we already understand kung ano man ang kahinaan ng ating mga kapatiran. With deeper understanding, deeper love, iniintindi natin na, sige na lang, pagpasensyaan ko na lang, let us exercise love. No? Iniintindi natin ang gusto para ma-exercise natin ang Holy Spirit, na kung ano ang mga bunga nito sa atin, mga kapatid, pinapahabaan pa natin ang ating understanding sa kapwa natin kapatiran. So lahat ng ito ay kasama yan. Ephesians 4:22. That you put off concerning the former, tama ba? Conversation, the old man, yung lumang nature natin, which is corrupt, no, according to the deceitful lust.
Yan ang old nature natin before. And be renewed in the spirit of your mind. No, renewed. Be ye transformed by the renewing of our mind. Be ye not conformed unto this world. No, we are always renewing our mind every time, mga kapatid, and that you put on the new man. No, the Holy Ghost that God has given us, the new creature, which after God is created in righteousness and true holiness. Sa 25, wherefore, putting away, lying. No? Kita natin sa ngayon, kung gaano kagulo ang bansa natin dahil sa pagsisinungaling. Sila pa mismo ang andyan sa mga higher position, principalities. No, sila pa ang gumagawa at nagpapakita sa atin nito tungkol sa pagsisinungaling. Speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry. No, again, pwede tayong magalit and sin not. No. Iba ang magalit, iba ang gumawa ng kasalanan. No, may taong nagagalit doon sa isyo, pero hindi siya nakakagawa ng kasalanan. Pero ikaw magalit doon sa tao, nagalit ka sa sitwasyon, nagmura ka, nanuntok ka, nanipa ka, nanampal ka. Yun, kasalanan yun. Ibang usapan yun, mga kapatid. Let not the sun go down upon your wrath. No, sa mga mag-asawa, pag kayo nag-aaway-away, pag tayo nag-aaway-away, umabot ba ito hanggang umaga? Pagdating ng umaga niyan, mas marami na yan, di ba? No? Nakakargahan na yan. No? No, kaya siguraduhin nyo, 2 ang kwarto nyo. No? Pag di kayo pinapasok sa isa, may isa pa. No? May kabila pa. No? Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more. No, ang sino mang nagnakaw ay wag nang gawin ulit. Pero paano to? Yung mga members ng malitagang dyan malitagang sa gobyerno natin. No? Again, steal no more. No? Anong tawag kanina? Social engineering. No? May pa-password, may mga pa-code-code pa tayong nalalaman, proteksyon. Pero itong members ng malitagang, kung totoo man, yung mga nagnanakaw sa gobyerno natin na by the billions, ano yan? Walang proteksyon yan? Walang password yan? Walang, ganon ang gawain ng criminals eh. No? Bigyan mo lahat so that everybody happy. Pag sinulo mo yan lahat, kaaway mo na lahat yan. No? Madali kang ilaglag. Pero pag lahat may parte, ay di, parte-parte, everybody happy, pareho kayong masaya. No? Kaya nga ano ang sabi, kung kilala nyo ito, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Kilala niyo sino yun? Bob Marley. You will never find justice in a world where criminals make laws or make the rules, mga kapatid. And that is true. Neither give place to the devil, let him that stole steal no more. No, again, walang apostolic na magnanakaw. At hindi natin dapat gawin yun. No, I'm sorry to say that, pero ba't pa natin paanohin ito? Ba't pa natin anong tawag doon? Pagkaanin pa. Ganun ang sinasabi ng Word of God. It is about our character. Di bali nang tayo ang manakawan, wag lang tayo ang magnakaw. Sabi ng tatay ko dati, sabi niya, Sam, okay lang yan. Kasi ang tatay ko parang barangay kapitan. Hindi naman siya kapitan eh. Pero akalain mo yun, kami ang pupunta sa laot, kami ang magpapakapatay-patay doon, lamig, sama ng panahon. Tapos pagdating, may mga kuha kaming malalaking mga tangigi, mga barakuda, ang dami naming dala. Ang ganda ng kuha namin. Tapos pagdating sa bahay, yung mga friends niya, mga kumpare niya, andun na, nakatayo na, nakapila. Ay, prare, andito ka pala. Sa'yo na yan. Sama ng tingin ko talaga. Hindi dahil sa madamot ako. Pero ang sama ng...
Isang piraso, 3 kilo, inabot mo lang. Isip ko lang, hindi nila alam kung gaano kami kahirap doon. Nung mamamatay kami doon sa laot, tapos pagdating dito, aabangan nila kung anong oras. Tapos ibibigay mo lang isang buo na yan. Pakapihin mo pa rito, nagkape na yan sa bahay nila, tapos, pre, kape ka. No? No? At minsan, nadadala ko yung ugali na yan. No? Buti na lang may taga-control. No? Buti na lang may misis kang, hop, tama na yan. No? Sige, okay na tayo. No? Wala, nasa nature, nasa dugo mo eh. No? 3 kilo, ibibigay mo lang. Pag 5 yung kumpare mo dyan, lahat sila tag-iisa. No? 15 kilos ka agad, tangigi pa. Magkano ang tangigi dyan sa Malabon sa ngayon? 300, 350 per kilo. No? Swerte nila. No? Pero ang sabi niya, Sam, sige lang, okay lang yan. Kaya si mama, inis na inis eh. No? Ayan na naman, ang dami niya na naman kumpare. No, nagkape na yan, pinakape pa ulit, tapos pauwian pa ng kanilang mga, ang lalaki ng mga isda na yan. No? Pero sabi ni Papa, di bali na Sam. Di bali ng basta tandaan mo. Di bali ng tayo ang maloko, basta wag na wag kang manluloko. No. Yun lang ang natandaan ko. No? No. Di bali ng ikaw ang maloko, basta wag kang manloko. No? And again, mga kapatid, no? Sa atin ng mga apostolics, no? Again, walang apostolic na nangunguha ng bagay na hindi atin. No? Para medyo light ang dating. No? No? Kasi hindi talaga maganda, mga kapatid. No? That is the working of the Holy Ghost. Hindi madali. No? Quench not the Holy Spirit. Sinisikap natin, mga kapatid, na mamuhay ng tama. No, sa 28, let him that stole no more, but rather let him labor. No, kahit si Paul nagsasabi, kung gusto mong kumita, magsikap ka. Kaya ikaw dyan, magsumikap ka. No, magsumikap, gumawa ng tama, huwag tayong pumasok sa mga transaksyon na madali. No, alam mo yung madalas yung na-scam ng malalaking pera dahil ganid. No, gustong kumita kaagad ng malalaki. Pero pag tayo wala namang problema, ay sir, yung bank account mo sa ganito, sir, ganito. Anong bank account? Wala kaming account dyan, wala kaming pera. No, mga scammer eh. No, pag natsambahan nila, sir, yung account mo sa ganito, tapos ikaw naman, alam mo may account ka doon, tapos yung mga points na yan, mga interest na yan, pagganid, yan ang posible. Working with his hands the things which is good. At tayo na nasa church, hindi pwedeng wala tayong involvement. Every day we are living with money. No? At huwag tayong papadala dyan. No? Yes, namumuhay tayo pero siguraduhin natin na kung ganon ang kanilang akalain mo, no, ang tatalino ng mga yan. Tapos magnanakaw ng by the billions dahil sa tinatawag na pera, nakamaleta o ano paman. Nawawala na ang kanilang prinsipyo. Ang edukasyon nila nawawala. Pipirma ka dyan no, ng mga projects. Okay na yan. Na alam mo na hindi yun ang dapat. No? Yung talino nawawala, yung prinsipyo nawawala dahil sa pera. No? And again, as we are being in the church, mga kapatid, we must be different. Hindi pwedeng maging kagaya nila tayo dyan na gusto rin nating umasenso, pero gagawa tayo kung ano rin ang kanilang gagawin ni 5 piso, 10, 1,000. Dyan lahat mag-uumpisa yan. No? Nung tayo bata pa, nakasabit yung mga pantalon ng tatay natin, nanay natin. No? Nagawa ba natin yan? No? Sabi ni Brother Norman, no? No? Isasabit ng tatay natin dyan, no, sa gilid ng poste na may pako, pagsabit niya, no, pagtulog ng tatay natin, tayo naman. Tapos may 5, may piso. No, kuha tayo dyan. That's okay. Ganun lang. Pero hindi mo mapapansin that character ay bumabao na sa atin. Pag hindi naagapan, paglaki natin, ano ang mangyayari? No, unti-unti, ay walang kwenta na itong 5 piso. No?
Pag may 1,000 kang makita dyan, anong susunod? Ay, 1,000 na naman. Paunti-unti. No? Hindi natin alam na ang ating pagkatao na korap na. Ang ating prinsipyo mismo nawala na dahil sa mga bagay na yan. And again, mga kapatid, that is not the working of the Holy Spirit. Iba ang mga tao na andyan sa labas. Iba tayo, mga kapatid, sa harapan ng Diyos. We are peculiar. We are royal priesthood. Kung ganon ang gawain nila, again, minsan pag nag-uusap kami ni Mr. Cheryl tungkol sa politika, sa nangyayari ngayon, okay, let's just talk about it, pero wag nating isama ang puso natin dyan. No? Kung kanino tayo kakampi, kung kanino ganito, why? Wala nga silang pakialam sa atin. Tapos tayo, makikialam tayo dyan na parang aatakihin na tayo sa puso. Talagang, tapos gusto mo nang ipag-pray sa Diyos na, Lord, kidlatan mo na sila lahat dyan. No, kasi ganito na ang sitwasyon. No? Why? But ganon ang takbo ng mundo, mga kapatid. That is why ang sabi ng Diyos natin, we are not of this world. Hindi tayo taga rito, and someday we are ready to fly. At yon ang inaantay natin na mangyari, mga kapatid. We praise the Lord. No, so sa verse 29, that He may have to give to him that needeth, let no corrupt communication proceed out of your mouth. No, also the working of the Spirit. Kung dating puro kalukuhan, hindi maganda ang lumalabas natin sa bibig dahil sa Holy Ghost at gusto natin siyang sundin, unti-unti nawawala na ito dapat. Mga corrupt communication nagagaling sa ating mga bibig, but that which is good to the use of edifying. Pag maganda ang lalabas sa bibig natin, magpapalakas ng ating kapatiran, okay, bitawan mo. Pero pag ang bibig mo lalabas pangit na mga salita dahil galit ka, galit tayo, tigil muna. Pasingaw ka muna. Kalma muna. No, kasi lalabas talaga yan, magiging masama pag galit tayo. But that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. No, how can we minister grace unto the hearers? Pag tayo ay galit, sigurado ang taong galit, iba ang lumalabas sa kanyang bibig. Talagang may latay din, talagang may kidlat, talagang latigo. Pag ang tao galit, mga kapatid. So kung tayo man ay galit, and the working of the Spirit, magtimpi tayo. Sige lang, ano lang, kahit alam mong galit ka na, brother, magkaiba lang tayo ng temperament. Yes, magkaiba tayo ng temperament. Pag kaya mo, ako brother, hindi. But the question is, hanggang pagdating ng rapture, ipapanatili mo yung ganyang ugali mo? Yung ganyang ugali natin, maipapanatili mo na lang. And then you are hoping for the rapture to come, na makasama rin tayo sa ganong klaseng status natin. No, baka malagay tayo sa alanganin, mga kapatid. We must work on it. Verse 30, and grieve not the Holy Spirit. Huwag nating palungkutin. Huwag nating bigyan ng sorrow ang Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. No, ano ang purpose ng Holy Ghost, mga kapatid? Sa pamamagitan ng Holy Ghost, tayo ay sinilyuhan o sinilyuhan ang ating kaligtasan hanggang pagdating ng rapture. Ang Holy Ghost na ibinigay sa atin. Paano natin mag-grieve ang Holy Spirit? Ang Holy Spirit, partner natin sa buhay, kailangan lang na makialam siya sa buhay natin. Paano siya mag-grieve kung hindi natin siya papansinin? No? Lagi na, pag gusto mo lagi, gumawa ng temptation or patulan ng temptation, gagawa ka lagi ng kalukuhan, the Holy Ghost is grieving. No? Kasi hindi mo siya pinapakinggan eh. Oh, just imagine, asawa mo, hindi mo pinapakinggan. Tuloy-tuloy ka lang sa paggawa ng hindi maganda. Anong mangyayari sa part niya? Pinapasakitan natin siya lagi. Yung partner natin. Hindi ka marunong makinig, o ganito, ganyan. Wala akong pakialam sa sasabihin mo. Despise mo yung partner mo, yun ang posibleng mangyari. 31, let all bitterness, lahat ng kapaitan, and wrath, galit, and anger, and clamor, and evil speaking, he be put away from you with all malice. Itapon na natin lahat ng yan, mga kapatid, and be ye kind one to another. Ang hirap pa namang maging mahinahon, ang hirap pa naman maging magandang loob sa taong kinaiinisan mo. Pero yon ang sabi ng Word of God, be ye kind one to another.
No, maging maynahon, maging magandang loob sa bawat isa. Kahit naiinis na tayo, sige lang, kunting tiis pa. Tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Last verse, 1 Thessalonians 5:19. 5:19. Quench not the Spirit. Huwag nating patayin, mga kapatid, ang Holy Spirit na ibinigay ng Diyos sa atin. Again, so we say, thank you, Jesus. We praise you, Lord.